Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Ayan. Ito, pag-usapan naman natin 'to ngayon. Si Kiko naman ngayon ang pinagdiskitahan ni Marcoleta. Ito talagang si Marcoleta, lahat na lang tinitira, lahat na lang kinakalaban. Si Kiko naman ngayon, ininsulto daw siya ni Kiko Pangilinan. Kung bakit, pag-usapan natin mamaya. Ang isa pa, ang Quezon City sa pamamagitan ni Mayor Belmonte, pinuna ang DPWH dahil sa mga flood control projects at sa kabila ng maraming flood control projects, binabaha ang QC. Ayan, galit si Mayor Belmonte sa DPWH. Ayan, yan ang mga pag-usapan natin, mga kabunyog, mga kababayan. Ito muna tayo kay ito muna kay Kiko Pangilinan. Itong si Marcoleta, lahat na lang tinitira, lahat na lang kinakalaban. Si Karen Davila, si Lacson, ngayon naman si Kiko, si Kiko Pangilinan. Sa programa ng Saganang Mamamayan ng Net25, may regular na programa doon si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, ininsulto daw siya ni Kiko Pangilinan. Ang naramdaman niya daw, ininsulto siya. Sabi ni Marcoleta, ayaw kong iniinsulto ako. Pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandato na itinalaga ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang tinutukoy kasi ni Marcoleta, ang nag-deliver kasi ng speech si Kiko Pangilinan na suportado niya ang panawagan ng pagbubuo ng isang independent body na mag-iimbestiga ng mga anomalya sa flood control projects kasi nga maraming nasasangkot na senador, maraming nasasangkot na mga kongresista. Hindi pwedeng imbestigahan nila ang sarili nila. Hindi magiging patas, hindi magiging malawakan at totoo ang investigasyon. Tama naman si Kiko Pangilinan. Kaya lang, ito namang si Marcoleta masyadong onion skin, masyadong matampuhin. Ang sabi niya na insulto daw siya sa sinabi na yan ni Kiko Pangilinan. Ngayon, ang sagot na naman ni Kiko, sa Senado, baka hindi pa niya alam na malayang magmungkahi ang mga senador ng mga panukalang batas at malayang manawagan ng suporta sa nasabing mga panukalang batas ang bawat isa sa amin. Hindi ito pang iinsulto. Trabaho namin ito. O yun, tama naman. Ano naman talaga, marami namang mga nagsasabi, kahit si Senador Tito Soto. Actually, galing pa nga kay Senador Tito Soto yung proposal na yan eh. Si Tito Soto ang nag-propose niyan. Ang sabi ni Senador Tito Soto, mas maganda magkaroon ng independent body, investigating body, na siyang na mag-iimbestiga ng trilyong pisong korupsyon sa flood control projects. Dahil nga, paano magtitiwala ang publiko kung ang nag-iimbestiga ay mga senador sa pamamagitan ng Senate Blue Ribbon Committee o kaya mga kongresista sa pamamagitan ng TRICOM o Infracom Committee? O kasi lumalabas na maraming mga senador, mga kongresista, mga proponents ng mga proyekto, mga nag-insert ng mga pondo sa mga flood control projects, sila rin ay dapat imbestigahan. Ngayon kung sila mag-iimbestiga, iimbestigahan mo sarili mo. Hindi magiging maganda, hindi magiging patas, hindi magiging totoo yan, seryoso yan. Kaya tama lang yun. O ngayon, nasasaktan si na-insulto daw siya, sabi ni Marcoleta. Dapat daw, suportahan ni Kiko Pangilinan yung pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi yan daw yung mandato ng Senate Blue Ribbon Committee. Ay wala namang problema doon sa sinasabing mandato. Ang sinasabi lang, mas maganda kung makakapagbuo ng separate investigating body. Yun lang naman. Lahat naman, marami actually nananawagan nun, nagtutulak nun. O bakit nasasaktan si Marcoleta doon? Na sa na yun? Malaya naman si Kiko Pangilinan na maghayag ng kanyang idea kung ganun din ang gusto niya. Kung sang-ayon si Kiko Pangilinan sa ganung panawagan, kalayaan niya naman, karapatan niya naman bilang senador na ihayag ang suporta doon. Hindi naman dapat masaktan hindi naman ibig sabihin niya na minamaliit ang Senate Blue Ribbon Committee. Masyado naman. Itong si Marcoleta, maiba-iba lang sa kanyang pananaw ang mga sinasabi ng mga kasamahan niya. Nasasaktan na, naiinsulto na siya. Yeah. Masyadong masyadong sensitibo. Okay, mga kabunyog, mga kababayan.
Itong si Mayor Belmonte, Joy Belmonte ng Quezon City, ayan, pinuna ang DPWH. Ha? Sa sumbong sa Pangulo website, may 141 na flood control projects na natukoy sa Quezon City. May natuklasan pang dagdag na 113 projects. O sabi ni Joy Belmonte, this brings up to a total of 254 flood control projects in the city amounting to more than 14 billion. Sa pagpapatupad ng mga flood control projects ng DPWH, tila na baliwala o hindi ito naaayos sa aming drainage master plan. O yan. Pa naman si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ang problema kasi hindi man lang kinonsulta ang Quezon City Local Government Unit. Ang DPWH naman, plano ng plano, siyempre saan mo i-implement yan? Doon sa Quezon City. Dapat hiningin mo man lang ng input. Hiningan mo man lang anong tingin ng Quezon City Local Government Unit yan. Pagkadami-dami palang projects yan. 141 na nauna, mayroon pang dagdag na 113. So ilan na yan? 254. 254 na projects. At ang halaga niyan, 14 billion pesos. Ang laking pondo. Kaya lang, ang sinasabi naman ni Mayor Joy Belmonte, mayroon din silang drainage master plan ayon sa kanya. So dapat, may coordination ng LGU kasi kung ito yung drainage master plan ng LGU ng Quezon City, dapat nakakabit yon, naka-coordinate yon, compatible yan dun sa flood control master plan naman ng DPWH. Kaya dapat talaga nagkakatulungan. Kaya lang siguro, ang iniisip ng DPWH, kung sino mang senador o congressman yan ang nasa likod ng mga pundo na yan, ayaw yata nilang ipaalam sa Quezon City Local Government Unit, baka makihati pa, baka kumuha pa, baka mabawasan pa. Ganyan ang problema sa mga ganyan eh. Gusto ng DPWH sila lang, wag na nating ipaalam yan sa LGU, hihingi pa yan. Pero ano naman ang nagiging problema diyan tulad na nga niyan, ngayon, grabe yung pagbaha sa Quezon City. Yung Katipunan na hindi dating binabaha, yung UP na hindi dating binabaha, ngayon binaha. Paano na ngayon papaliwanag ng DPWH yan? Lalong magagalit niyan itong nangyayaring pagbaha kahapon, lalong magagalit niyan si Mayor Joy Belmonte. Sigurado magpapatawag ng meeting yan. Sisingilin diyan ang mga flood control projects ng Quezon City ng DPWH. Bakit kasi nag-implement ng mga projects na yan o nagplano at nag-implement nang hindi kinonsulta ang local government unit? Kaya ito, abangan natin. Sa susunod na mga araw sigurado galit yan si Mayor Belmonte. Kasi itong pagbaha kahapon na August 30, Quezon City ang nagrabe. Isang oras lang na matinding buhos ng ulan, baha na ang buong Quezon City. Yung Mother Ignacia, yung Quezon Avenue, yung Sentre sa may EDSA, bahang-baha, yung Commonwealth. Ang pinakamatindi ngayon, yung Katipunan, at saka yung UP na dati hindi binabaha, binaha ngayon. Paano na yan? Paano na yan DPWH? Kaya dapat kasi talaga nag-uusap yung LGU at saka DPWH, nagkakaroon ng coordination. Kailangan natin ng master plan sa flood control, sa drainage, at dapat ang master plan na yan, compatible, coordinated, synchronized, LGU sa DPWH. Yan ang kailangan.